Ito si Kilwa, isa siyang golden retriever, isang masigla at masayahing aso. Isang araw, alas 5 ng umaga, pumunta si Kilwa at umakyat sa kanilang bubong at tumalon at mayroong naglalakad na babaeng nakaputi, tawagin natin siyang si Nanay. Tumakbo si Kilwa kay Nanay at kinagat niya ito. Ito naman ay si Mamang Tanod. Tawagin natin siyang si Tanod. Si Kilwa ay kinagat din si Tanod. Si Kilwa ay pumasok sa tindahan nila Tanod at muntikan niyang kinagat ang kanyang asawa. Napaisip si Tanod, delikado ang asong ito. Kaya naman kumuha siya ng 2x2 na kahoy at hinabol niya si Kilwa at umabot ang habulan nila ng 45 minutes habang sinisigaw sa mga taong naroon na umalis kayo. At nang natsempohan niya si Kilwa, pinalo niya ito ng 2 beses gamit ang kanyang 2x2. Sinigurado niyang patay si Kilwa para hindi na makakagat ng iba pang tao. Ito naman si ate, ang may-ari kay Kilwa. Tawagin natin siyang owner. Sa araw na yan, nawawala si Kilwa at hindi nila mahanap. Nang pinuntahan ni owner, si Tanod, nakita nilang patay na ang aso nilang si Kilwa at nakalagay ito sa loob ng sako. Ang mga pangyayaring ito ay nadokumento ni owner at inilabas niya sa kanyang social media. Kaya naman lahat ng mga tao ay nakisimpatya kay owner at lumabas ang hashtag Justice for Kilwa. Pero wait, pagkalipas ng 5 araw, binuksan si Kilwa at tinest ito kung siya ay positibo sa rabies at siya ay positibo nga. Ang sagot naman ni owner ay updated ang kanyang anti-rabies vaccine. Pero wait, binakunahan ang kanyang aso ng hindi veterinaryo. At ngayon, nagsampa ng kaso si owner at abangan natin ang mga mangyayari sa pagitan ni Tanod na pumatay kay Kilwa na may rabies dahil ayaw na niyang makakagat pa ito ng ibang tao. Sa pagitan ni owner na hindi dapat pinatay si Kilwa kahit ito ay may rabies at may bakuna naman ng anti-rabies si Kilwa, ngunit hindi nga lang sa lisensyadong veterinaryo. Saan kaya sila nakabili ng bakuna na anti-rabies? At ito pala ay nangyari sa Bato, Camarines Sur, kaya shout out sa inyo